isang mahalagang component ay water retention. No? Nung nakapunta ako sa Japan at nakausap ko yung ilang mga government officials doon, 60 to 70% ng kanilang rainwater ay nare-retain nila sa huge water cisterns. Yun yung kaya mahalagang elemento sa flood control ang water impounding. Nasaan na ba tayo sa usapin ng water retention? Nasaan na ba tayo sa pag-mitigate ng tubig ulan? At in a way, paggamit nito in more productive rather than destructive ways. No? Meron ba tayong ganung bahagi na plano this past decades? Well, okay. Sige, bibigay ako ng mga examples. Meron tayong detention basin sa BGC. No? Parang 22,000 cubic meters yata yung laki nun. Ano? Parang katumbas yun ng parang, kung hindi ako nagkakamali, mga 8 Olympic-size swimming pool. Meron din tayo dito sa UP Diliman, for example, yung lagoon. Noong umulan noong August 30, thunderstorm, 1 hour umabot ng 135 millimeters per hour. That was very, very intense. No? Mas matindi yung intensity niya, yung rate ng buhos ng ulan kaysa nung pinakamataas nung Undoy in 1 hour. Ang nangyari doon ay nagbaha yung lagoon. Sabi nila, pati ba naman yan binabaha? But it was really planned that way. It was it's there because it is a retention basin para downstream communities hindi na magdudusa pa do sa dami ng tubig na yon para magbaha do sa kanilang komunidad. So kung meron tayong tamang pagpaplano na katulad ng sa UP Diliman, katulad doon sa BGC, marami tayong ganyan ay marahil mababawasan natin lalo na merong climate change na merong excess na floods. Mababawasan natin ito, dagdagan pa natin ng rainwater harvesting, yung mga dating solusyon na pumping stations na nandun sa dagat, palamihin pa natin, mag-sponge roads tayo, magkaroon tayo ng mga parks, mga damuhan na magsisipsip ng tubig, magtanim tayo ng puno para ma-intercept yung tubig kasi ilang galon din ang kaya niya ma-intercept. Malaki kasi yung problema, malaki yung volume ng water. Kaya kailangan marami tayong isipin. Pero higit sa lahat, ito yung pinaka-importante. Bago tayo mag-invest, meron naman technologies na pwede natin malaman kung epektibo yung solusyon o hindi. So bago tayo mag-invest, i-simulate muna natin. May kakayahan naman tayong gawin yon. Katulad ng ginagawa namin ngayon with MMDA, katulad ng ginagawa namin sa Drainage Master Plan sa Quezon City, nagtukoy kami kung saan magandang retention basins. Kasi hindi naman pwedeng kung saan mo lang lalagay yon. Dapat kung saan siya pinaka-epektibo. Para sa ganung paraan, kapag ginamit natin yung siyensya, ay yung ating mga investments, yung lalagay nating pera, ay alam natin magiging successful. Prof, ang taas naman ang standards niyo. No, but what I wanted to ask you, as you listen to the Senate and congressional hearings na nalalaman natin kung saan ginastos yung pera ng taong bayan, when you see these proposals for dikes, dike, revetment, what's going through your mind? Ano po yung naisip nyo? Ang natural hazard impacts natin, 50 billion a year since 1986 hanggang ngayon. Cost adjusted yon for inflation. 50 billion a year. We are spending hundreds of billions sa DRR, sa flood control. So, ang iniisip ko dito, baka yung losses and damages natin, magsubi tayo ng 50 billion per year, ilagay natin, bayaran natin as like insurance. So, may natitira pa tayong 450 billion. Ang laki nun, yung 450 billion. Maglagay muna tayo ng investment sa siyensya, yung mga sinasabi kong i-simulate muna natin, i-model muna natin, mag-invest tayo sa LiDAR para makita natin yung detailed na hugis ng kalupaan. Alamin natin yung mga dami ng ulan na pwedeng ibuhos doon sa computer simulation para makita natin saan dadalo yung tubig, ganong kataas, epektibo ba yung ilalagay natin mga nature-based solutions, ganong kadami ibabawas ng ulan. Pag nakita natin na lahat yon, but meron pang sobrang tubig, baha,
maglagay tayo ng mga green infrastructure doon sa may residual risk. Pero last resort na yon. Kasi ang nangyayari, ang automatic na desisyon natin o naiisip natin kapag flood control ay dike. Hindi ganoon dapat. Dapat mag-invest ka muna sa siyensya, exhaust mo muna yung lahat ng sustainable solutions. Kasama ang pagtatanim ng puno sa kagubatan, marami pang magandang epekto ito, gaganda ang hangin, etc. Marireduce natin yung mga yung epekto ng climate change, 'di ba? Meron tayong climate mitigation efforts, mababawasan ang greenhouse gases, ang CO2 sa hangin, and therefore baka ma-reverse pa natin yung mga global warming na tinatawag. Exhaust muna natin lahat. Ang dami nating pwedeng pag-investan, paglagyan ng pera bago tayo mag-invest doon sa mga dike. Kumbaga, dapat mas intelligent tayo, no? Mas gumagamit tayo ng science para yung ating mga investments ay maganda ang ibubunga at hindi lamang nasasayang.